Tumingin si Jin Suwon sa kanyang ama at ipinahayag na handa siyang pasanin ang responsibilidad. Buong tatag niyang tinapik ang kanyang dibdib at idinugtong na mananatili siyang buhay hanggang sa huli kasama ang lahat ng mga tao mula sa ipinagmamalaking Tail Sect. Pagkatapos nito, tinapik ni Jin Taesan ang balikat ng kanyang anak at ipinahayag ang kanyang pagmamalaki rito. Kalakip ang isang mainit na ngiti, inatasan ni Jin Taesan si Jin Suwon na pamunuan ng maayos ang Tail Sect. Sa kabilang banda, labis na naantig si Kang Chesok sa kanyang mga nasaksihan kaya napunasan nito ang kanyang sipon, habang ang pinuno ng sekta ay nagpakita ng isang tipid ng ngiting puno ng pagmamalaki. Pagkuwan ay humakbang patungo sa gitna ng pasilidad ang pinuno ng Tail Sect habang may dalang isang piraso ng headband. Sa harapan ng lahat ng mga disipulo, tinanong nito kung sumusumpa ba si Jin Suwon na iaalay ang kanyang sarili para sa pag-unlad at kaluwalhatian ng Tail Sect ng buong lakas. Bilang tugon, ipinahayag ni Jin Suwon na siya, bilang disipulo ng ika-28 henerasyon, ay sumusumpa sa harapan ng kanilang mga ninuno. Para sa pag-unlad at kaluwalhatian ng Tail Sect, nangako siyang magiging disipulong mananatili sa pinakaunahan para sa kanyang mga nakababatang disipulo. Matapos iyon, inabot ng pinuno ng sekta ang headband kay Jin Suwon. Sa gilid ng arena, mababakas ang emosyon at pagmamalaki sa mukha ng kanyang tatlong nakababatang disipulong lalaki habang pinagmamasdan ang kanilang nakatatandang kasamahan. Samantala, nagpakita rin ng mainit na ngiti si Hong Sarong nang makita ang pangyayari, habang si Wang Suso naman ay nabigla at natahimik na lamang sa kanyang nasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, isinuot ni Jin Suwon ang headband sa kanyang ulo. Bakas ang kumpiyansa sa kanyang ngiti nang itaas niya ang kanyang kamay patungo sa kanyang mga nakababatang disipulo. Nang makita ito, labis na namangha ang mga nakababatang disipulo at sabay-sabay silang tumili dahil sa matinding tuwa. Sa kabilang banda, mababakas naman ang maaliwalas at punong-puno ng pagmamalaking ngiti kina Jin Taesan, Kang Chesok, at sa pinuno ng sekta habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Agad na patakbong lumapit ang mga nakababatang disipulo kay Jin Suwon at mahigpit siyang niyakap. Pinalibutan siya ng mga bata habang karga-karga niya ang isa sa mga ito, kalakip ang isang napakaliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Samantala, natahimik lamang si Wang Suso at ang kanyang ama habang pinanonood ang mga nangyayari. Nagkaroon ng sandaling katahimikan si Wang Suso bago niya tinawag ang kanyang ama ng may buong katatagan. Sa pag-ikot ng kanyang katawan at sa kanyang mga matang puno ng determinasyon, ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang sumali at maging bahagi ng Tail Sect. Ang hindi inaasahang pahayag na ito ay nagdulot ng labis na pagkagulat kay Wang Gaem-san, dahil hindi niya lubos akalain na iyon ang magiging desisyon ng kanyang anak. Gayunpaman, unti-unting kumalma ang ekspresyon ng mukha ni Wang Gaem-san. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, na nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap at pag-unawa sa nais ng kanyang anak. Samantala, nagbiruan naman si Hong Sarong at Jin Suwon. Sinabi ni Hong Sarong na simula ngayon, tatawagan na niya si Jin Suwon bilang head disciple. Tumawa lamang si Jin Suwon, na nagpapakitang wala siyang problema sa pagtawag sa kanya ng ganoon. Matapos nito, nabaling ang atensyon ni Jin Suwon patungo sa pangunahing tarangkahan. Nakita niyang umalis ang mga miyembro ng Jerryong Merchant Group sa bakuran ng sekta nang walang sinasabi. Sa ibabaw ng entablado, patuloy ang masayang tawanan at malalaking ngiti ni Hong Sarong at ng kanyang mga junior. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang napadako ang tingin ni Jin Suwon sa tarangkahan kung saan papalabas sina Wang Suso at Wang Gaem-san, at tahimik niya na lamang pinagmasdan ang pag-alis ng dalawa. Lumipas ang panahon pagkatapos ng masayang pagtatalaga kay Jin Suwon. Unti-unting pamatak ang ulan mula sa madilim na kalangitan, na bumasa sa lupa. Hindi nagtagal, lumakas ang buhos ng ulan, na binalot ang isang gusali sa kadiliman ng gabi. Sa loob ng isang madilim na kwarto, nakayuko si Ji Cholyong malapit sa isang mesa, na binabanggit ang pangalan ni Jin Suwon ng may matinding inis. Mahigpit ang pagkakayukom ng kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa, na naglalabas ng apoy ng galit sa kanyang dibdib. Sa kanyang matinding galit, nagmura siya at tinawag na walang hiya si Jin Suwon. Agad namang pinakalma ng kanyang ama ang binata. Pinayuhan siya nitong huwag masyadong magpaapekto sa pagkabigo at hayaan na lamang ang pagiging head disciple ng sekta na iyon. Ipinaliwanag ng kanyang ama na kahit na ito ay tinatawag na isang special admission ng 108 tricks, ang huling desisyon kung sino ang makapapasa ay nakasalalay pa rin sa mga kinatawan na tagasuri. Nang marinig ang paliwanag na ito, agad na nilingon ni Ji Cholyong ang kanyang ama, na nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Kinwestiyon niya ang ibig sabihin ng kanyang ama,
dahil sa kanyang pagkakaalam, ang isang head disciple ay dapat na makakuha ng mga karagdagang puntos sa pagpili sa pamamagitan ng special admission na iyon. Bumuntong hininga lamang si Ji Yeon-sok bilang pagmamaliit kasabay ng isang mapanuyang tingin. Ayon sa kanya, ang mga bonus na puntos na nakukuha mula sa pagiging head disciple ng sect trade ay walang anumang halaga. Itinuturing niya ang sitwasyong ito bilang isang magandang pagkakataon para sa kanila, lalo na't kumikilos si Jin Suwon na tila nakakasiguro na itong makakapasa sa nasabing pagsusulit. Habang itinataas ang tatlong daliri sa mismong harapan ni Ji Chol-yong na puno pa rin ng pagkalito, sinimulang ibunyag ni Ji Yeon-sok ang mga sikreto sa likod ng serye ng mga pagsusulit. Ipinaliwanag niya na mayroong tatlong pangunahing paksa na susubukan sa espesyal na pagpili na ito. Ang una ay ang pagsusulit na susukat sa pangkalahatang kaalaman tungkol sa mundo ng martial arts at MRM. Ang pangalawa ay susukat sa antas ng pag-unawa ng mga kalahok sa mga teknik ng martial arts pati na rin sa paggamit ng internal energy. Para naman sa huli at pinakamahalagang bahagi ng pagsusulit, kinakailangan ng mga kalahok na sumabak sa isang direktang sparring bilang batayan sa pagtatasa ng kanilang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Muling iginiit ni Ji Yeon-sok na ang kabuuang marka mula sa tatlong pagsusulit na iyon ay higit na lalampas sa maliit na bonus na puntos ni Jin Suwon. Nang may mapanlin lang na ngiti sa kanyang mukha, mahinang tumawa si Ji Yeon-sok habang ibinubunyag na mayroon siyang inihandang isang napaka-espesyal na bagay para sa kanyang anak. Pagkatapos ay sabay silang napatingin sa direksyon ng pinto. May buong pagtitiwalang sinabi ni Ji Yeon-sok na ang taong kanyang inihanda ay hindi basta-bastang tao lamang, kundi ang pinakasikat na eksperto pagdating sa mga espesyal na pagsusulit sa pagpasok sa buong MRM. Tinitigan niya ng maigi ang kanyang anak at tiniyak na malamang ay narinig na ni Ji Chol-yong ang mga usap-usapan tungkol sa kahangahangang taong ito. Habang hawak ang isang pamaypay na gawa sa balahibo, bahagyang ngumiti ang isang misteryosong figura bago ito humakbang papasok sa silid. Binigyang diin ni Ji Yeon-sok na kaya ng taong ito na ipasa ang sinumang nasa ilalim ng kanyang patnubay. Sa pamamagitan ng kanyang mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo, napatunayan na ng taong ito na palagi niyang napapapasa ang bawat estudyante niya patungo sa MRM Academy ng may halos perpektong marka. Ang kahangahangang taong iyon ay walang iba kundi ang maalamat na instructor na si Jang Sagun. Nang mabanggit ang maalamat na pangalang iyon, labis na nagulat si Ji Chol-yong na naging dahilan ng paglaki ng kanyang mga mata. Tila hindi siya makapaniwala na ang misteryosong figura ay nakatayo na ngayon sa mismong harapan nila. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ama na may mukhang bakas ang matinding pagkagulat. Tila nag-aalinlangan pa rin si Ji Chol-yong kung totoong nasa harapan ba talaga nila ang ganoon katalinong tao. Nang makita ni Ji Yeon-sok ang labis na pagkalito ng kanyang anak, tumawa lamang siya ng may kasiyahan habang tumatango upang kumpirmahin ang hinala nito. Hindi nga isang pangkaraniwang tao si Jang Sagun pagdating sa mga espesyal na pagsusulit sa pagpasok sa MRM Academy. Sa loob ng maraming taon, direktang naobserbahan ni Jang Sagun ang takbo ng mga labanan at ang proseso ng pagtatasa na nagaganap sa mismong admission selection. Hindi lamang siya isang ordinaryong manunood, dahil naging isang opisyal na tagasuri siya sa loob ng 15 taon. Ipinaliwanag ni Jang Sagun na matapos siyang magretiro, ginamit niya ang lahat ng kanyang naipong karanasan upang maging isang espesyal na tutor para sa mga henyong bata. Nang may mapanlin lang ng ngiti, iginiit ng instructor na kahit gaano pa kaina ang isang estudyante na nasa ilalim ng kanyang patnubay, kailanman ay hindi siya nabigo na maipasa ang mga ito sa MRM Academy. Taimtim at bakas ang tensyon sa mukha ni Ji Chol-yong habang nakikinig sa patuloy na pagpapaliwanag ng instructor. Nabanggit ni Jang Sagun na ang karaniwang marka ng mga kalahok sa mga nakaraang pagsusulit ay nasa 50% lamang, kaya ipinaliwanag niya na kung makakakuha si Ji Chol-yong ng halos perpektong marka ay mawawala ng silbi ang maliliit na bonus na puntos ni Jin Suwon. Nang mapagtanto ang napakalaking oportunidad na nasa kanyang harapan, isang malapad at kumpidensyal na ngiti ang namutawi sa mukha ni Ji Chol-yong. Habang puno ng ambisyon ang kanyang mga mata, sinabi niya sa kanyang sarili na maghintay lamang si Jin Suwon sa kanyang pagganti. Kinabukasan, sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan sa hapon, tinawag ni Hong Sarong si Jin Suwon bilang nakatatandang kapatid habang naglalakad sila sa isang landas sa gilid ng bangin. Dahil sa pagkalito, tinanong ni Hong Sarong kung bakit siya biglang inayang umakyat ng bundok. Inutusan lamang ni Jin Suwon, na naglalakad sa unahan, na manahimik si Hong Sarong at sumunod na lamang sa kanyang mga hakbang. Patuloy siyang nanguna sa paglalakbay patawid sa mga burol na nasa kanilang harapan. Habang naglalakad ng ilang hakbang sa likuran,
Pasimpleng sumulyap si Hong Sarong sa likuran ni Jin Suwon na naging dahilan upang unti-unting mamula ang kanyang mga pisngi. Natanong niya sa kanyang sarili kung noon pa man ay ganoon nakalapad at katipuno ang likuran ni Jin Suwon. Patuloy na lumipad ang kanyang isipan habang pinagmamasdan ang tindig ni Jin Suwon na ngayon ay tila mas matangkad at mas nagmukhang astig. Subalit, nang mapansin niyang nagsisimula ng mapunta sa mga kakaibang bagay ang kanyang iniisip, mabilis at mariing umiling si Hong Sarong upang iwaksi ito. Pinagalitan ni Hong Sarong ang kanyang sarili dahil sa pag-iisip sa taong tamad na iyon. Sa huli, nagtanong si Hong Sarong kung ano ang ibig sabihin ni Jin Suwon sa pagdadala sa kanya sa isang napakatahimik na lugar kung wala naman itong mahalagang bagay na sasabihin. Umupo ng D4 si Jin Suwon sa ibabaw ng isang bato at ipinaalam na paparating na ang mga kinatawan na taga-suri upang bumisita. Agad na napagtanto ni Hong Sarong na ang pagdating ng mga ito ay tiyak na may kinalaman sa pagsusuri para sa espesyal na pagpili sa pagpasok sa MERM Academy. Iginiit ni Jin Suwon na kailangan na nilang dalawang magsimulang maghanda. Dahil sa pagkalito, kinwestiyon ni Hong Sarong kung bakit pa nila kailangang maghanda gayong nakakuha na si Jin Suwon ng mga bonus na puntos dahil sa kanyang katayuan bilang head disciple. Ipinaliwanag pagkatapos ni Jin Suwon na ang mga mayayamang disipulo, tulad ni Ji Chol-yong, ay karaniwang umuupo ng mga espesyalistang tutor para sa mga espesyal na pagpasok upang makakuha ng mga pribadong aralin. Ayon sa kanya, lubos na naiintindihan ng mga ganitong uri ng tutor ang mga pamamaraan sa paggawa ng mga tanong sa pagsusulit, at mayroon pa silang malalakas na koneksyon sa mga aktibong kinatawan na taga-suri. Sinabi rin niyang posibleng sa mga oras na iyon ay naisaulo na ni Ji Chol-yong ang lahat ng mga inaasahang sagot sa pagsusulit. Kung sakaling makakuha ito ng napakataas na marka, ipinunto ni Jin Suwon na ang mga bonus na puntos mula sa pagiging head disciple ay maaaring mawalan ng anumang silbi. Nang marinig ang paliwanag na iyon, nagulat si Hong Sarong at natahimik ng ilang sandali. Kasunod nito, sumigaw siya sa inis dahil itinuturing niya ang lahat ng iyon bilang isang kalokohan at labis na hindi makatarungan. Sinubukan naman siyang pakalmayan ni Jin Suwon at inutusang manatiling naka-relax. Ipinaliwanag niyang ang ganitong bagay ay isa talagang pribilehiyo para sa mga mayayaman. Pinayuhan din niya si Hong Sarong na huwag sirain ang sarili sa pamamagitan ng pagsigaw na madaya ang lahat ng ito o kaya ay makulong sa pag-iisip ng isang biktima. Ipinaalala niya na hindi naman ipinagbabawal ng alyansa ng MERM ang mga espesyal na pagtuturo, kaya naman maaari rin nilang gawin ang ganoong bagay. Unti-unting naunawaan ni Hong Sarong ang takbo ng pag-iisip ni Jin Suwon. Nagningning ang kanyang mga mata sa pag-asa habang mahigpit na nakayukom ang kanyang mga kamay. Dahil sa matinding kuryosidad, tinanong niya kung uupa rin ba sila ng isang espesyal na tutor na kasing husay ng nabanggit. Bumaba si Jin Suwon mula sa batong kanyang inuupuan habang mahinang tumatawa at pinuri si Hong Sarong dahil mabilis nitong nakuha ang kanyang ibig sabihin. Sa huli, ipinaliwanag ni Jin Suwon na lahat ng tao sa Tail Sect ay tiyak na sasailalim din sa mga espesyal na aralin. Ipinaliwanag ni Jin Suwon na sa huli ay isa lamang sa kanilang dalawa ang kailangang magtagumpay na makuha ang unang pwesto, upang matalo si Ji Chol-yong at mapili sa pamamagitan ng special admission ng 108 kicks. Lalo namang tumindi ang kuryosidad ni Hong Sarong, hanggang sa nauutol na itong nagpakita ng pananabik na makasiguro tungkol sa nasabing plano. Pinasigla ni Jin Suwon ang loob nito at sinabing hindi na nito kailangang mag-alala pa, dahil ang espesyal na tutor na kanyang tinutukoy ay isa lang palang taong napakalapit sa kanila. Habang tumatawa ng may buong pagmamalaki, itinuro ni Jin Suwon ang kanyang sarili at inihayag na siya mismo ang espesyal na tutor na iyon. Ipinagmalaki niya pagkatapos ang isang libro ng mga inaasahang katanungan sa pagsusulit na ginugulan niya ng maraming araw na walang tulog upang isulat. Nang marinig iyon, agad na naningkit ang mga mata ni Hong Sarong na may blankong tingin at puno ng pagdududa. Agad na naglaho ang kanyang pag-asa nang mapagtanto niyang hindi naman pala talaga umupo ng pribadong instructor ang kanilang sekta. Dala ang isang nag-aalinlangang ekspresyon, patuloy na binubuklat ni Hong Sarong ang libro habang binabasa ang nilalaman nito ng paulit-ulit. Nagtaka siya kung saan kumuha si Jin Suwon ng batayan upang makapagsulat ng ganoon kagandang material. Bigla namang natarante si Jin Suwon na nakatayo sa kanyang tabi, kaya itinuro niya ang kanyang sarili habang nagrereklamo at hindi matanggap na pinagdudahan lang ng ganoon kabilas ang kanyang pinaghirapang isulat. Gamit ang kanyang nakasanayang ngiti, nagdahilan si Jin Suwon na nagpunta siya sa isang tindahan ng mga aklat sa Hay at isinaulo ang lahat ng mga katanungan sa pagsusulit na lumabas doon,
kahit na sa totoo lang ay inamin niya sa kanyang sarili na ang kaalamang iyon ay nagmula talaga sa kanyang mga karanasan sa nakaraang buhay. Nang marinig ang paliwanag na iyon, biglang nagulat at napangiwi si Hong Sarong. Ang reaksyong ito ay nagdulot ng pagkalito at pagtataka kay Jin Suun, na hindi maintindihan kung bakit biglang umasal ng kakaiba ang nakababatang disipulo. Agad namang itinago ni Hong Sarong ang kalahati ng kanyang mukha sa likod ng libro at sinubukan nitong ibahin ang usapan habang itinatangging may nangyayari sa kanya, ngunit mapula na ang kanyang dalawang pisngi dahil sa pagpipigil ng hiya. Habang mahigpit na hawak ang librong nagtatakip sa kanyang mukha, sinikap ni Hong Sarong na pakalmayan ang kanyang mabilis na pagtibok ng puso, labis na naguguluhan kung bakit nakakaramdam siya ng matinding init sa kanyang mukha habang nasa harapan ng kanyang nakatatandang kapatid. Dahil walang kamalay-malay sa nararamdaman ni Hong Sarong, nag-post pa ng astig si Jin Suun habang iginigiit na iyon ang una niyang utos bilang head disciple. Inutusan niya si Hong Sarong na pilitin ang lahat ng nakababatang disipulo na kopyahin ang libro at isaulo ang bawat salitang nakasulat doon. Matapos magbigay ng mga tagubilin, casual na dinukot ni Jin Suun ang bulsa ng kanyang damit at inaya si Hong Sarong na lumipat sa pag-uusap tungkol sa susunod na problema, kaya naman nagtanong ang nagtatakang si Hong Sarong kung ano pang paksa ang kanilang tatalakayin. Pagkatapos ay binuksan ni Jin Suun ang isang pilak na kahon na naglalabas ng malinaw na asul na liwanag. Sa loob nito ay makikita ang Snowcarp Core na nakuha niya bilang isang spiritual elixir mula sa Manor Wanga. Ipinakita rin niya ang dalawa pang elixir na kauri nito. Nanlaki ang mga mata ni Hong Sarong sa gulat at ikinampay pa ang kanyang mga kamay dahil sa matinding hindi paniniwala na nakakuha si Jin Suun ng tatlong napakahalagang spiritual elixir. Ipinaliwanag ni Jin Suun na ang mga spiritual elixir na iyon ay nagtataglay ng napakalakas na yin energy, kaya naman hindi ito angkop na kainin ng mga kalalakihan na mayroong yang energy. Idinagdag din niya na kung sakaling may lalaking kakain ng nasabing elixir, maaari silang makaranas ng energy deviation na posibleng humantong sa kamatayan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inabot ni Jin Suun ang kaong naglalaman ng kumikinang na elixir sa harapan ni Hong Sarong, na naging dahilan upang labis na magulat ang dalaga. Agad na natarante si Hong Sarong at malumanay na tumanggi dahil nakaramdam siya ng hiya. Iminungkahi niyang dapat munang talakayin ni Jin Suun ang bagay na iyon sa pinuno ng sekta o kaya ay ipamahagi ito sa ibang mga nakababatang disipulo. Subalit, umiling lamang si Jin Suun ng may matalim at seryosong tingin. Inutusan niya si Hong Sarong na ituon na lamang ang atensyon sa paparating na selection exam nang hindi inaalala ang ibang mga disipulo, dahil sa mga oras na iyon, si Hong Sarong ang pinakanangangailangan ng mas malaking lakas. Nang marinig ang pag-aalala at tapat na mga salitang iyon, natulala si Hong Sarong at hindi na nakapagsalita pa. Mahigpit na lamang niyang niyakap ang kanyang libro habang nanginginig ang kanyang mga mata. Nagsimulang pagnilayan ni Hong Sarong ang katotohanang napagtanto lamang niya, kung saan naramdaman niyang tama ang kanyang mga hinala at iniisip noon pa man. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang dalawang kamay dahil sa halo-halong emosyon, habang napagtatanto na sa buong panahong iyon ay pabigat lamang siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Patuloy siyang ginagambala ng mga kaisipang iyon, lalo na nang maalala niya ang nangyari sa Iron Sword Sect noon. Mas lalong tumatak sa isipan ni Hong Sarong na siya ay isang mahinang tao na palaging nangangailangan ng proteksyon. Nang nakapikit at nakayuko sa kalungkutan, napuno ang kanyang isipan ng pagkaunawa kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanyang posisyon kumpara sa ibang mga disipulo. Ang palalim na dapit hapon ay lalong nagpatibay ng lamig sa lugar, na tila nagpapabigat sa nararamdaman ng kanyang puso. Gayunpaman, binasag ni Jin Suun ang katahimikan at iginiit na talagang kailangan niya si Hong Sarong. Ang pahayag na iyon ay mabilis na nagpagulat kay Hong Sarong. Ipinaliwanag pagkatapos ni Jin Suun ang kanyang dahilan. Ayon sa kanya, bawat disipulo na kabilang sa sekta ay kinakailangang maglingkod sa alyansa ng MERM sa loob ng 2 taon. Habang dahan-daang naglalakad hanggang sa hamaba ang kanyang anino sa lupa, idinagdag ni Jin Suun na sa mga susunod na taon, kailangan ding umalis ng kanilang mga nakababatang disipulo upang gampanan ang nasabing mandatoryong paglilingkod. Tinitigan ng matalim ni Jin Suun si Hong Sarong at pinaalalahanan ito na pagdating ng panahon, kinakailangang may isang taong tatayong matibay bilang pangunahing haligi na susuporta sa Tail Sect sa MERM Academy. Ipinahiwatig niya na ang taong ito ay dapat magkaroon ng napakalaking impluensya at may kakayahang maging kalasag upang maprotektahan ang kanilang mga nakababatang disipulo sa hinaharap. Gamit ang mga matang puno ng determinasyon at matatag na boses, iginiit ni Jin Suun na bukod sa kanya,
Ang tanging taong may kakayahang tumayo bilang ganoon katibay na haligi ay walang iba kundi si Hong Sarong. Sa ilalim ng namumulang kalangitan ng takip silim, habang ang mga nalalaglag na dahon ay dahan-daang tinatangay ng hangin, magkaharap na tumayo ang dalawa, kung saan ang katahimikan ay tila nagkulong sa bawat salitang kabibito lamang sa pagitan nila. Habang dahan-daang humahakbang, lubos na naunawaan ni Jin Suwon kung ano ang gumugulo sa isipan ni Hong Sarong. Naintindihan niya na nalilito ang dalaga kung bakit kailangang buksan ang ganoon kabigat na usapin sa gitna ng tila napakapayapang panahon, gayong hindi nila namamalayan na ang madugong labanan laban sa underworld ay patuloy na nagaganap araw-araw sa unahan ng kanlurang rehiyon. Binigyang diin ni Jin Suwon ang mapait na katotohanan na ang mga batang disipulong tulad nila, ay magtatapos lamang sa bingit ng kamatayan sa unahan ng labanan ng walang sinuman sa mga matataas na opisyal ng Merm Alliance ang tunay na nagmamalasakit. Hinawakan at mahigpit na kinapitan ni Jin Suwon ang mga balikat ni Hong Sarong habang malalim na nakatingin sa mga mata nito, kasabay ng pagtatanong kung handa ba siyang ipagkatiwala ang buhay ng mga nakababatang disipulo ng Tail Sect sa mga manhid na taong iyon. Mas hinigpitan pa niya ang paghawak sa mga kamay ni Hong Sarong, na tila ipinapasa ang kanyang katatagan ng loob upang hindi na pagdudahan pa ng dalaga kung gaano kahalaga ang kanyang papel para sa kanilang kinabukasan. Iniabot ni Jin Suwon ang kanyang kamay at ibinigay ang maliit na kahon sa mga kamay ni Hong Sarong, na nananatili pa ring nakatulala sa pagkagulat. Mas naging seryoso ang tingin ni Jin Suwon nang igiit nitong tanging si Hong Sarong lamang ang may kakayahang umako sa responsibilidad na iyon. Ipinaliwanag niyang isa sa kanilang dalawa ang kinakailangang matagumpay na makapasa, kaya naman hiniling niya kay Hong Sarong na maging mas malakas pa at lumaban ng buong makakaya sa paparating na pagsusulit. Nang sandaling iyon, ang imahe ng masayang mga nakababatang disipulo ng Tail Sect na masigasig na nagsasanay ay biglang pumasok sa isipan ni Jin Suwon, na lalong nagpalinaw sa malaking dahilan sa likod ng lahat ng mabibigat na pakikibakang ito. Sa pamamagitan ng diretsyo at walang alinlangan na tingin, pinatibay ni Jin Suwon ang kanyang determinasyon na protektahan ang mga nakababatang disipulo hanggang sa huling patak ng kanyang dugo, habang nanatili namang nakatayo at tila naging bato si Hong Sarong habang hawak ang kahon ng elixir na iyon. Natulala si Hong Sarong nang makita ang pagbabago sa kilos ng taong kilala sa pagiging napakatamad. Sa kanyang isipan, nakaramdam siya ng paghanga ng mapagtanto na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay may kakayahang magpakita ng napakalalim, seryoso, at tapat na tingin. Pagkatapos ay hinawakan ni Hong Sarong ang kumikinang na kristal sa loob ng kahon. Inamin niya sa kanyang sarili na marahil ay hindi pa niya lubos na nauunawaan ang takbo ng isip ng kanyang nakatatandang kapatid, ngunit ang determinasyon ni Jin Suwon ay matagumpay na nakaantig sa kanyang puso. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jin Suwon na nagkukubli sa nag-aapoy na determinasyon sa likod ng kanyang pagiging kalmado. Pagkatapos ay tumalikod si Jin Suwon at nagsimulang maglakad upang pangunahan ang daan sa kanilang harapan. Nang may buong pagtitiwala, iginiit niyang siya ang magiging tagapagtanggol ni Hong Sarong. Habang pinagmamasdan ng unti-unting paglayo ng likuran ni Jin Suwon, natigilan si Hong Sarong na may mga matang puno na ngayon ng katatagan. Nang walang pag-aalinlangan, ikinuyong niya ang kanyang mga kamay at nagbigay ng isang pagsaludo ng may buong paggalang sa tapat ng kanyang dibdib. Gamit ang malakas na boses, isinumpa ni Hong Sarong na palagi siyang susunod sa mga hakbang ni Jin Suwon saan man ito magpunta. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.